Tulong, bilis. Nahimatay ang batang buntis. Tawagin ang doktor ng paaralan. Doktor, ang sakit ng tiyan ko. Nasaan ang tatay ng anak? Tawagan mo na siya agad. Ang tatay ng anak. Hi, anak. Ito ang apo kong parang gulay na. Kapag naging pampaswerte ka, hindi ka namin pababayaan. Sige. 30 na si Silly paglipas ng gabi, sabi ng master. Kung magigising ba siya, ay nakadepende na sa tadhana. Siya ang aking comatose na asawa. Masisipa ako sa paaralan kapag di nagbayad. Sino ka? Ako ang iyong nobya para sa swerte. Anong kailangan mo? Kailangan ko ng pambayad. Layas! Huwag ka nang magpapakita sa akin. Galit na galit siya sa akin. Ayaw niya man lang akong tingnan. Kumusta na ang anak? Lola, gising na siya. Talaga? Naku, salamat sa Diyos. Tama ang sinabi ng master. Tagapagligtas ka ng aking apo. Manugang na apo, huwag kang mag-alala. Ipapaorganisa ko sa apo ko ang isang napakat-engrandeng kasal. Ay, salamat. May pambayad na rin sa tuition. Buntis ka at kambal pa ang mga ito. Ano? Nasaan ang tatay ng anak? Ang comatose na asawa ba? Ito ba ang numero niya? Tatawagan ko siya. Huwag. Ganyan na ang kalagayan mo? Hindi mo pa babalak? Sabihin sa tatay ng anak mo? Layas. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo. Galit na galit siya sa akin. Kung malaman niyang buntis ako, hindi maaari. Kailangang protektahan ang mga anak ko. Doktor, ayos na po ako. Wala pa akong pera pambili ng gamot. Kapag nakapagtrabaho na ako, tsaka na ako bibili. Pero, Doktor, magtatrabaho muna ako. Pasensya na po. Salamat sa inyo. ang laki na ng tiyan niya. Kailangan pa ring magtrabaho. Walang kwenta ang tatay ng bata. Ikaw? Darating na si Senyor Kin? Ayusin niyo ang trabaho niyo? Ikaw na tagalinis. Umalis ka na rito. Kapag nabangga mo si Senyor Kin, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo? Senyor Kane, Hindi mo kilala si Senyor Kin? Siya ang boss ng hotel na ito? Ang pinakamayamang tao sa bansa? Narito na si Senyor Kin. Nandyan na si Senyor Kin? Ikaw na mabahong tagalinis? Umalis ka na sa harap ko? sabi po ng supervisor, dapat bago ako umuwi ay malinis na ito. Kundi ay hindi ako babayaran. Senyor Kane, parang pamilyar siya. Siya ba ang comatose na asawa ko? Ikaw na mabahong tagalinis? Ang lakas ng loob mong harangan si Senyor Kin? Gusto mo na bang mamatay? Senyor Kin, pasensya na po sa istorbo. Paalisin ko na siya agad. Sinasaktan mo ang isang buntis? Tingin ko bilang lobby manager, ayaw mo na sa trabaho mo. Senyor Chin, patawad po. Buntis bago kasal ang babaeng iyan? Hindi rin alam kung kaninong anak ang dinadala niya. Baka maabala lang kayo, Senyor Kin. Senyor Kin, Asawa ko. Nagkakamali ka ng tao. Batang buntis.
Matandang Chin, gising ka na. Nagkakagulo ang buong lungsod ng Hu. Lahat ng mga sosyalera at heredera, nag-uunahang mapakasalan ka. Habang wala akong malay, salamat sa pag-aasikaso. Ano ka ba? Magkaibigan naman tayo. Nabalitaan ko, hinahanap pa rin ni Lola Kin ang nobya para sa suwerte. Wala akong interes sa mga babaeng mukhang pera at walang prinsipyo. Huwag na siya. Sa wakas ay pahinga na. Pare, may ipapakita akong exciting. Itong tatlo ay mga bagong estudyante sa kolehiyo. Siguradong malinis. Pumili ka ng isa. Huwag naman, matandang Chin. Sa 24 hours. 18 hours, tayong magkasama sa trabaho. Kung wala ka pang babae, baka mapagkamalan na tayo. Anong tipo mo? Sabihin mo sa akin, hahanapan pa kita ng iba. Mas interesado pa ako sa batang buntis na iyon. Ano? Batang buntis? Kailan pa naging ganyan ang panlasa mo? Sige, ako nang bahala. Presidente Lin, tinablan na si Senyor Qin. Pero ang mga babae, naitaboy na silang lahat. Hindi ba babae ito? Batang buntis. Penthouse Presidential Suite. Kailangang linisin ito. Pero kaming mga ordinaryong empleyado, hindi kami pwedeng umakyat doon. Heto ang $500 na tip. Galingan mo ang trabaho at bibigyan kita ng malaking pabuya. Sige po, sir. Ako na ang bahala. Presidente Lin, mukhang malaki na ang tiyan niya. Sigurado ba kayong ayos lang ito? Ang tanga mo, si Senyor Qin iyon. Kaya niya namang kontrolin ang isang batang buntis. Sir, magandang araw. Ito po. Ikaw pala. Matandang Chin, ayon sa gusto mo, nag-ayos ako ng isang magandang babae. Siguradong magugustuhan mo siya. Ilang taon ka na? Mag-21 na. Kaka-adult lang? Hula ko bago ka lang sa ganito. Bata pa lang ay natuto na ako. Kahit bago pa lang ako rito, at part-time lang ito, pero ako ang pinakamagaling dito. Siguradong masisiyahan si Senyor Chin. Magkano ang ibinibigay nila sa iyo? $500. Umalis ka na? Hindi kita kailangan. Senyor Qin, anumang hilingin nyo, kaya kong ibigay sa inyo. Huwag niyo po akong paalisin, kailangan ko ang pera. Buisit. Kanina lang, muntik na akong pumatol sa isang buntis. Senyor Qin, anong ibig ninyong sabihin? Ano ang numero ng asawa mo? Senyor Qin, hindi yata ito maganda. Baka magkaroon ng maling akala. Senyor Chin, hindi pa po kayo nagbabayad. Ganoon ba kahirap ang asawa mo? Ayaw gumastos kahit isang kusing sa iyo, hinahayaan ka pang buntis na lumabas at magtrabaho at humingi pa ng pera sa ibang lalaki. Ha? Paglilinis lang naman ito ng kwarto, bakit nadamay pati ang asawa ko? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Ma, Nagtatago ka ba ng sarili mong pera? wala po ako niyan. Akin na yan. Tabi. Sabi mo wala kang pera? Hindi ba $500 ito? Pera ito para sa panganganak ko, hindi mo ito pwedeng kunin. Bilisan mo. Bilis, anak. Ma, anak niyo rin naman ako. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Anong silbi ng anak na babae? Mag-aasawa at aalis din naman balang araw? Siya. Makinig ka sa akin. Paparating na ang magandang buhay mo. Ipinagkasundo kita sa mabuting pamilya. Nagbigay sila ng $180,000 na dote. Anong ibig sabihin nito? Anong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo ako.
Maganda naman ang itsura niya. Pero bakit siya buntis? Naglakas loob kayong dalhin siya sa akin. Tapos ihingi pa kayo ng $180,000 na dote. Pinaglalaruan niyo ba ako? Sandali. Huwag kang magmadali, Kuya Hu. Kuya Hu? Wala ka pa namang tagapagmana, di ba? Ang batang ito, kapag pinakasalan ka, itong kasino, magkakaroon na ng magpapatuloy. Kaya ko naman gumawa ng sarili ko. Bakit ako magpapalaki ng anak ng ibang tao? Ganito na lang, kapag lumabas na ang anak, magtatrabaho siya sa kasino, kasama ang batang ito. Lahat-lahat, $80,000. Ano sa tingin mo? Sige. Huwag kang babawi sa usapan. Ayos. Yaozu, bilisan mo. Dalhin mo ang ate mo at ang bayaw mo para magsama na sila. Sige. Bitawan niyo ako. May asawa na ako. Bigami ang ginagawa niyo. Labag sa batas yan. Kuya Hu, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Teka lang. Naiisip ko ang malaking tiyan na yan. Malas lang ang dala niyan. Huwag na lang, ayoko na. Hala Kuya Hu. Kuya Hu, huwag po kayong magmadali. Ang tiyan na yan, pwede nating tanggalin yan. Basta gusto nyo. Kahit kailan ay pwede. Sige, gusto ko ngayon din. Tanggalin ang anak sa loob ng tiyan niya. Sige, sige. Yaozuyu, anong gagawin mo? Ate mo ako. Asawa, tulungan mo ako. Matandang Kin, nagkamali ako. Hindi na kita lalagyan ng gamot sa susunod. Sa susunod. Hindi na mauulit. Bakit siya biglang tumatawag? Binebenta ang katawan para sa pera. Ayaw ko sa mga ganitong klase ng mga babaeng mukhang pera. Matandang Kin, hindi mo ba sasagutin? Hello? Asawa, Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa iyo? asawa, tulungan mo ako. Dala ko ang... Hello? Anong dala mo? Nasaan ka? Hello? Nakuha mo pang tumawag. Papatayin kita, hayop ka. Hindi kailangan kong protektahan ang anak ko. Asawa, bilisan mo, tulungan mo ako. Yaozuyu, pamangkin mo ang nasa sinapupunan ko. Paano mo ito nasisikmura? Kasalanan mo dahil malas ka. Nagdadalang tao ng 2 bastardo? Magdurusa lang sila paglabas. Ate, tinutulungan lang kita. Ma, hawakan mo siya. Sige. Papatayin ko ang mga bastardo sa loob ng tiyan niya. Ako? Matandang Kin, buntis ang munting nobya para sa swerte. Buntis siya? Matandang Kin, nakatsamba ka ba talaga? May tagapagmana na ang pamilyang Kin. Iligtas niyo siya! Nahanap ko na, Matandang Kin. Nasa kasino ang nobya para sa swerte. Hindi, wag. Nakakainis. Ano bang ingay iyan? Ate, mabilis lang ito. Tiisin mo lang. Ako. Senyor Kin, Senyor Jing, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? May pumasok ba rito na isang batang buntis kanina? Buntis? Dito sa aming kasino, paano magkakaroon ng buntis? Huwag mo akong bulahin. Ang batang buntis na yon ay misis ni Senyor Kin. Ang nasa sinapupunan niya ay ang bilyonaryong gintong apo. Kapag may nangyaring masama, walang makakaalis sa inyo. Opo. May mag-inangang nagdala ng batang buntis dito. Papunta na rito ang aking asawa. Hindi niya kayo mapapatawad. Manganganak ka na? Binisita ka ba? Nang lalaking yon kahit minsan? Isa lang siyang duwag. Pinalaki kita ng maraming taon, tapos nagpabuntis ka lang sa kung sino? Walang hiya. Binabanggit mo pa ang lalaking yon? Tinatakot mo pa kami? Gusto mo lang magtagal, no? Pwe. Huwag mong sabihing, si Senyor Chin ang lalaki mo. Yaozu, huwag nang madaldal. Ipalaglag mo na ang batang yan? Nakuha na natin ang pera? Sige. Papatayin kita sa bugbog. Asawa ko, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Narito na si Senyor Chin. Walang tao rito. Matandang Kin, sigurado ka bang ang munting nobya ay nandito? Baka nagkamali lang. Sandali. Parating na si Senyor Kin.
Bilisan ninyong dalawa. Ilabas niyo siya sa bintana. Kapag nalaman ito ni Senyor Keane, papatayin ko kayong dalawa. Sige, sige, sige. Oo. Aalis na kami. Kasama ang babaeng ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Buti na lang nakapag-isip ako. Kundi malalagot ako ngayon. Mahigpit ang inspection ngayon. Kami-kami lang ito. Wala nang iba talaga. Tama, Senyor Chin. Baka may nagbibiro lang at niloloko kayo? Nagawa niya akong lokohin? Sige. Napakahusay? Tatandaan ko siya. Matandang Kin, hindi ito maganda. Nawawala si Lola Kin. Siguradong mag-isa na naman. Siyang palihim na hinahanap. Ang munting nobya para sa swerte. Tara, hanapin na natin agad si Lola. Aray, Pagod na ako. Ang tagal ko siyang binuhat. pagod ang anak ko. Dahil sa babaeng ito, hindi tayo makauwi. Ibebenta ko siya para sa pera. Alis diyan. Magbabanyo lang ako doon. Bantayan mo siya. Para siyang patay na baboy. Hindi siya makakatakas kahit kailan. Magbabanyo rin ako. Hindi ako pwedeng magpaubaya na lang. Manugang na apo. Manugang na apo. Ay nako, anak. Doktor, kumusta po? Ayos lang ba ang aking manugang na apo? Malubha ang sugat ng pasyente at matagal nang kulang sa sustansya. Kailangang alagaan ng mabuti ang buntis. Kawawang anak. Sana'y gabayan ng langit. Pakiusap, hayaan mong magising na ang aking mahal na manugang na apo. Lola, bakit po kayo? Ang aking anak. Huwag kayong mag-alala, maayos ang anak. Ayos Humiga lang ka ang muna. lahat. Nitong mga nakaraang araw, nahirapan ka ng husto. Huwag kang mag-alala, ang apo kong iyon ay maghahanda ng mataas na dote para sa iyo, para tanggapin ka sa aming pamilya. Mataas na dote? Siyempre, isang villa sa sentro ng lungsod, isang limited edition na sports car, isang set ng mamahaling alahas, ginto't kayamanan, at saka $100 million na cash. Ako na iyong lola ay matagal nang naghanda para sa iyo. Kapag magaling ka na, uuwi na tayo. Ang lahat ng ito ay sa iyo na. Lola, iyang mga drama na iyan, bawasan niyo po ang panonood. Puro gawa-gawa lang iyan. Baka kayo ay maadik. Anong drama ang sinasabi mo? Mayaman ba ang mga aktor na iyon kaysa sa amin? Ikaw ang aming bilyonaryong manugang. Ang dinadala mo ay ang aming bilyonaryong gintong apo. At ang iyong asawa ay ang tanyag na si Kin. Hay, nakatakas din ako sa wakas. Hindi dapat malaman ng doktor ang tunay kong pagkatao. Siguradong magdadala ang batang yon ng napakaraming tao rito. Kung ganon, paano ko pa makakasama ang aking mahal na manugang na apo? Hay, limot na niya. Ang kailangan mo lang, malaman ay mayaman ang pamilya natin. Sige po. Lola, ang pamilya natin ang pinakamayaman. Kahit nalimot na niya ang lahat, may isang bagay na hindi malilimutan. Iyon ay ang mahanap ka. Lola, hinding-hindi rin kita malilimutan kailanman. Tahan na, huwag nang umiyak. Kapag nagpatuloy ka pa, magmumukha ka ng pusang madungis. Matandang Kin, hindi pa ba nahanap si Lola Chin? Ang matandang makulit na yon, hindi alam kung saan na naman nagpunta, hindi sinasagot ang tawag ko. Ayos lang. Bakit gumastos si Lola sa ospital? May nangyari kaya sa kaniya? Ay, tumatawag na ang asawa mo. Hello? Apo, may magandang balita ako sa iyo. Nahanap ko na ang asawa mo. Kasama ko siya ngayon dito. Hindi ba ang galing ni Lola? Purihin mo naman si Lola. Lola, sa wakas sinagot mo rin ang tawag. Pinakaba mo ako ng husto, alam mo ba? Teka lang, sino ka mo ang nahanap mo? Sino pa ba? Ang iyong bilyonaryong manugang. Kahit ang sarili mong asawa hindi mo mahanap, wala kang silbi talaga. Sinasabi ko sa iyo, ang asawa mo ay, hindi pwede. Ang tungkol sa pagbubuntis, dapat ang asawa niya mismo ang magsabi. Baka sakaling mas maging malapit sila at bigyan pa ako ng 2 gintong apo. Oh, wala lang. Ang kailangan mo lang ay sunduin ang iyong asawa. Ang iyong asawa ay may inihanda ring isang napakalaking sorpresa para sa iyo. Sorpresa? Sige. May inihanda rin akong sorpresa para sa kaniya. Matandang Kin, hihiwalayan mo ba talaga ang munting nobya para sa swerte?
Siya, bumalik ka na rito agad. Hinalughog ni Naliwang ang gamit mo sa dorm. Lola, kailangan ko pong bumalik sa school agad. Papuntahin niyo na lang po siya sa pamantasan ng Huaking. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, manugang na apo. Hoy, ikaw na bata ka. Nakita ko ang asawa mo na nagmamadaling lumabas. Pumunta ka sa pamantasan ng Huaing at sunduin siya kapag naapi siya kahit kaunti. Lagot ka sa akin. Matandang Kin, kakahanap lang ni Lola Kin ng munting nobya para sa swerte. Tapos makikipaghiwalay ka na agad. Hindi ka ba natatakot na balatan ka ng matandang Kin ang pag-uwi mo? Matandang Kin. Ang babaeng binibenta ang sarili para sa pera. Ay hindi ka dapat pumasok sa pinto ng pamilyang Chin. Huwag kang masyadong kampante. Nahanap ko na yung batang buntis na pinapahanap mo. Ang pangalan niya ay Wen Xiaoyu. Nasa pamantasan ng Huaking din siya. Paano kung ang munting nobya para sa swerte mo? At ang batang buntis ay isang tao lang? Imposible. May asawa na ang batang buntis na yon. Kung wala siyang asawa, pwede na ba kayong magsama? Tumigil ka nga. Tara sa pamantasan ng Huaking. Ako si Silikin, mamatay man akong mag-isa. O tumalon man ako rito, hindi ako makakasama ng nobya para sa swerte na yan. Ngayong araw, maglayo na tayo sa kanya. Ang bilis na naman maglakad ni Matandang Kin. Hintay. Liwang, huwag kang sumobra. Bakit mo tinatapon ang mga gamit ko? Ikaw na babaeng ito, sa wakas bumalik ka rin. Hawakan niyo siya. Anong gagawin mo? Fei. Liwang, ano ba talagang balak mo? Anong balak ko? Siyempre, tuturuan ko ng leksyon ng isang walang hiya ka. Hindi alam kung kaninong anak ang dinadala mo. Bilang Pangulo ng Student Council, tuturuan kita ngayon kung ano ang ibig sabihin ng mabuting asal. Pangulo ng Student Council lang ba? Buntis lang ako, wala akong ginagawang masama. Bakit mo ako sasaktan? Sinampal mo ako? Bibigyan talaga kita ng leksyon ngayon. Anong gagawin mo? Batang buntis, nagkita tayong muli. Bakit tuwing nakikita kita, lagi ka na lang inaapi? Senyor Chin. Senyor Qin. Paano nangyari ito? Wen Xiaoyu. Paano niya nakilala si Senyor Qin? Deserve ba niya ang lalaking tulad ni Senyor Qin? Senyor Qin, sasabihin ko sa inyo, malanding buhay niya itong si Wen Xiaoyu. Nakikipag-apid pa siya sa iba. Kahit asawa niya ay hindi niya kilala. Totoo ba ang sinasabi nila? Anong klaseng basura ang asawa ng batang buntis? Kapag nakita ko siya, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Senyor Qin, palalayasin na namin siya. Huwag niyo nang dungisan ang inyong mata. Masyado ka na yatang nakikialam. Senyor Qin. Layas. Ang galing mo, Wen Xiaoyu. Nagawa mo pang akitin si Senyor Qin. Hanggat nasa pamantasan ng Huaking ka, sisiguraduhin kong sira ang puri mo. Shaksya, mauuna na ako. Paalam. Matandang Kin, napakalaki ng pamantasan ng Huaking. Saan ba tayo? Maghihintay sa iyong munting nobya para sa swerte. Hala, batang buntis, bakit ka nandito? Bakit ang dami mong sinasabi? Batang buntis, saan ka pupunta mamaya? Maghahanap muna ako ng matitirhan. Pagkatapos ay magtatrabaho para isilang ang aking sanggol. Sige, sasama ako sa iyo. Parang hindi yata tama. Nakaabala na ako sa inyo. Matandang Kin, hindi ba't hinahanap mo ang iyong munting nobya para sa swerte? Tatakas ka na ba agad? Siguradong papatayin ka ni Lola. Ayos lang. Batang buntis, nangako akong tutulungan kita? May aayusin lang muna ako. Maghintay ka lang sandali. Bakit nawalan ng charge? Hello, ang tinatawagan niyo ay hindi maabot sa ngayon. Hello? Ang tinatawagan niyo ay hindi maabot sa ngayon. Pakisubukan muli mamaya. Sorry. Sige, ang lakas ng loob mong hindi sagutin ang tawag ko.
Nandito ako sa restaurant ng eskwelahan nyo. Aalis ako sa loob ng wala pang 30 minuto. Batang buntis? Ano? Kain muna tayo sa kainan. Tapos pupunta na tayo doon mamaya. Sakto para makapag-charge ng cellphone. Batang buntis, kumusta ang asawa mo sa iyo? Ang asawa niya ay isang ganap na basura. Nagtatrabaho ka habang malaki ang tiyan, tapos ganito pa ang ginagawa mo? Talagang wala siyang kwenta. Senyor Kin, huwag mong pagsalitaan ng masama ang asawa ko. Mabuti ang asawa ko sa akin. Mabuti pero hindi ka binibigyan ng pera. Ngayon wala ka nang matirhan. Ito ba ang mabuting asawa mo? Ha? Sobrang wala naman siyang kwenta. Batang buntis, bakit hindi ka makipagdiborsyo sa gagong asawa na iyon? At sumama ka na lang kay matandang Kin. Ha? Sinasabi ko sa iyo, ang matandang Kin namin ay isang napakabuting lalaki. Ang mga babaeng humahabol sa kanya ay abot hanggang France. Nakikita kong may gusto talaga sa iyo si matandang Kin. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Masyado kang madaldal ngayong araw. Imposible naman yata. Siya si Senyor Chin, paano niya magugustuhan ang isang buntis na tulad ko? Pero nitong mga nakaraang araw si Senyor Kin ay palaging tinutulungan ako. May gusto nga ba talaga sa akin si Senyor Chin? Hindi pwede. Napakabuti ni Lola sa akin. Maliban na lang kung ayaw na sa akin ng comatose na asawa ko. Hinding-hindi ko siya iiwan. Hello po, ito na ang cellphone nyo? Salamat. Nasa restaurant ako ng paaralan nyo. Aalis din ako bago mag 30 minutos. Nandito na ako sa restaurant. Saang mesa ka? Sa table 1. Senyor Chin, pwede bang lumipat ka ng mesa? Darating na ang asawa ko maya-maya. Naka-reserve kami sa table 1. Tamang-tama ang dating niya. Para makita ko na rin kung ano ba talaga ang itsura ng walang kwentang asawa mo. Lagot na talaga. Sa tingin ni Senyor Chin, baka saktan niya ang asawa ko pagdating. Siguradong malulungkot si Lola kapag nangyari iyon. Hindi pwede. Hinding-hindi dapat magkita ang asawa ko at si Senyor Chin. Matandang Kin, pupunta rito ang walang kwentang asawa ng batang buntis. Nandito rin ang munting nobya para sa swerte na kikitain natin. Huwag mong sabihing ang nobya mo ay ang batang buntis din. Ikaw ba ang... Siya. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa pagkakataong ito, dahil ito kay Senyor Kin. Sabay tayong lumaki. Bakit hindi mo sinabi na ginugulo ka ni Liwang? 8 buwan ka ng buntis. Paano kung may mangyari? Ayos lang, tignan mo, okay naman ako. Ikaw talaga, pasaway ka na bata ka pa. Ay naku, Lagot na. Galit na si matandang Chin. Sino ka? Tulungan mo ako magpanggap kang asawa ko. ako ang asawa ni Xiaxia at ama ng anak niya. Sino ka ba? Bakit mo ba? Ginugulo ang Xiaxia namin? Ang isang tulad mong basura ay hindi karapat-dapat maging asawa niya. Nababaliw ka na. Xiaxia, tara na. Hanggat nandito ako, hindi mo maisasama si Wen Xiaoyu. Misis ko si Xiaxia. Ano ba talagang kailangan mo? Gusto ko sanang alamin kung sino ang walang kwentang asawa ni Xiaxia. Hindi ko akalaing kusang lalapit ka. Matagal na kitang pinagtitimpi. Fan Chen. Grabe, matandang Kin, lumaban ka para sa batang buntis. Ang galing ng suntok na yon. Senyor Kin, bakit mo siya sinuntok? Magmaneho ka na. Hoy matandang Kin, hindi pa ako nakakasakay. Senyor Chin, saan mo ba ako dadalhin? Bitawan mo ako. Pinapakain ka lang ng asawa mo ng tinapay. Hindi ka binibigyan ng pera. Pinapagawa ka pa ng ganitong bagay para lang kumita ng pera. Bakit ka pa sumasama sa kanya? Makipaghiwalay ka na sa kanya? Pwede ba? Senyor Kin, ang mga personal kong bagay ay wala kang karapatang pakialaman. Ayaw mong makinig, ganoon ba?
Senyor Qin, anong ginagawa mo? Aksya siya. Ginagawa iyan sa iyo ng walang kwentang asawa na iyon. Bakit ka pa rin ba sumasama sa kanya? Senyor Qin, bakit mo gustong makipagdiborsyo ako sa asawa ko? Kahit na baka hindi ako mahal ng asawa ko, pero mahal na mahal talaga ako ni Lola. Hindi ko pwedeng saktan ang damdamin ni Lola. Senyor Qin, ito ay sarili kong pribadong usapin. Wala kang karapatang makialam dito. Aalis na ako. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko ba nagawa sa batang buntis na ito ang ganitong mga bagay? Senyor Qin, Si Aksya. Talaga bang itutuloy mo pa rin ang pagsasama ninyo ng asawa mo? oo. Hindi maaasahan ng asawa mo. Dito ka na muna tumuloy sa ngayon. Ang hotel na ito ay pag-aari ko. Sabihin mo lang sa mayordomo ang kailangan mo at ibibigay niya iyon sa iyo. Bakit ba napakabait sa akin ni Senyor Qin? Gusto ba niya talaga ako? Senyor Qin, maaari po bang ilipat mo na sa akin ang pera noong nakaraan? May graduation na sa paaralan sa mga susunod na araw. Gusto ko sanang bumili ng isang gown. Matandang Qin, anong nangyayari sa iyo? Bihira kitang makitang nawawala sa sarili. Iniisip mo pa rin ba ang tungkol sa batang buntis? Para sa akin ha, buntis na siya at mahal na mahal pa ang asawa niya. At mayroon ka na ring munting nobya para sa suwerte. Talagang imposible na kayong dalawa. Binitawan ko na siya? Binitawan mo na, pero pinatira mo pa rin siya sa hotel. At pinaghanda mo pa ako ng gown para sa graduation niya. Lily, matapos kang apihin ni Wen Xiaoyu noon, hahayaan mo na lang ba iyon? Ang walang hiyang babaeng iyon. Balang araw ay hihiwain ko ang mukha niya. Pero hindi na siya nagpapakita sa paaralan. Paano natin siya tuturuan ng leksyon? Naaalala ko na ibibigay na ang diploma sa Makalawa. Bibigyan natin siya ng malaking sorpresa doon. Magandang umaga, batang buntis. Ikaw ang matalik na kaibigan ni Senyor Qin. Ito ang gown na inihanda ni Matandang Qin para sa iyo. Nagdala rin ako ng 2 makeup artist para ayusan ka. Ayusan nyo na si Binibining Yu. Opo. Wow, ang ganda mo naman. Kuhanan mo siya ng litrato at isend kay Matandang Qin para mabulag siya sa ganda mo. Tara na, batang buntis, may sasakyan na sa baba na pinahanda ni Matandang Qin. Matandang Qin, magaling talaga ang panlasa mo. Kapag inayusan itong batang buntis, para na siyang isang diwata. Senyor Qin, narito na ang lahat. Hinihintay na po kayo sa pulong. Wow! Xiaoli, ang ganda ng suot mong gown. Ang gown na ito ay $100,000. Pinilit ng store manager na bigyan ako ng discount, kaya gumastos lang ako ng $99,999. Susunod, inaanyayahan si kamag-aral na Wenxia bilang kinatawan ng mag-aaral para magsalita. Guro, si kamag-aral na Wenxia ay nakikipag-apid sa iba at buntis bago kasal. May karapatan ba siyang maging kinatawan ng mag-aaral natin? May punto ka riyan? Kung gayon kakanselahin na si Wen Xiaoyu? Sandali lang. Wow, ang ganda. Siya talaga ang campus belle natin. Oo nga, hindi biro ang gown at alahas niya. Nakita ko na yan sa internet. Hindi bababa sa ilang $1,000,000? Nang lumabas si kamag-aral na Wenxia, kahit ang mayaman nating si Liwang ay hindi uubra. Buisit na babaeng to. Bakit ang ganda-ganda niya? Mga guro at mga kamag-aral, kumusta? Ako si Wen Xiaoyu. Isang malaking karangalan, ang magsalita bilang kinatawan ng mag-aaral. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang ang babaeng to ang maging bida rito. Iyon lamang po ang aking talumpati. Salamat sa inyong lahat. Ano to? Diyos ko, totoo ba ito? Bakit ang lahat?
ay nakatingin sa akin ng ganyan? Hindi ba maganda ang sinabi ko? Shaksha, may problema. Kumalat ang iyong bastos na kuha. Ano? Ano? Paano nangyari ito? Itong si Wen Xiaoyu. Akala mo kung sinong disente? Hindi ko akalaing ganyan pala siya, nakakahiya siya sa paaralan natin. Pakikipag-apid sa iba, isa siyang kahihiyan sa paaralan. Hoy, kung ganyan ang trabaho niya, kanino kaya ang anak sa tiyan niya? Bilang estudyante ng Huaching, nagagawa mong maging hostess. Hindi ka karapat-dapat dito. Liwang, ikaw na naman. Pakana mo ang lahat ng ito. Wen Xiaoyu, anong sinasabi mo? Ipinapakita ko lang ang totoo sa harap ng lahat para makita nila kung anong klaseng buntis ang nandito sa paaralan natin. Halika kayo at tingnan nyo. Ito ang buntis ng Huaking. Malanding buhay niya. Buntis bago kasal. At kahit buntis na, lumalandi pa sa ibang lalaki. Ang estudyanteng walang modo. May karapatan pa bang graduate sa Huaking? Walang karapatan. Walang karapatan. Puro paninira lang iyan. Hindi ganyan ang totoong nangyari. Ayaw mong umamin, di ba? Buntis ka na pero ganyan pa rin. Hindi ko alam kung bibili ba ako sa batang buntis na ito. O dahil lang sa pera, kaya wala ka ng hiya. Ikaw, Shaksha, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Dahil dito, tatawag tayo ng pulis para malaman ang katotohanan. Liwang, anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Hindi ba't gusto mo lang? Tawagan ang lalaki mo para tulungan ka. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Mga kaklase, isumbong na natin ito sa principal at patalsikin ang basura na to. Sipa na sa school. Sipa na. Ilang araw ko na ring. Hindi nakikita ang batang buntis na to. Graduation na niya ngayon. Kailangang pumunta doon para bumati. Kamag-aral na Wenxia, may nag-report sa iyo gamit ang tunay na pangalan na malanding buhay niya sa labas ng school, buntis bago kasal. At may hilig sa karahasan, isang kahihiyan sa paaralan. Nagdesisyon ang school, nasipa na sa school ang parusa sa iyo. Principal, hindi po totoo yan. Principal, paninirang puri lang po ito. Si Shaksha ay matalino at mabuti na estudyante. Hinding-hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Sinasabi mong naninira ako? Hindi ka pa kasal ngayon. Paano mo ipaliliwanag ang anak sa tiyan mo? Ako, Hindi ka na makapagsalita, no? principal, pumunta ako sa bar para mag-part-time para sa tuition ko. Hindi po totoo ang sinasabi niya. Principal, ito ang mga ebidensyang nakuha ko sa labas. Kung hindi pa sapat, may mga testigo pa ako. Bakit kayo nandito? Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit? Sino ka ba? Anong pakialam mo sa pagdidisiplina ko? Wen Xiaoyu? Ikaw na walang hiya ka? Hindi ka karapat-dapat maging anak ko. Principal, sila ang nanay at bunso ni Wen Xiaoyu. Bilang mga kamag-anak ni Wen Xiaoyu, hindi naman siguro sila magsisinungaling. Magsalita kayong dalawa. Si Wen Xiaoyu, ano ba talagang klaseng tao siya? May $300,000 dito. Siraan niyo lang si Wen Xiaoyu. Huwag kayong mag-alala, Binibining Wang. Susunod ako sa lahat ng sasabihin nyo. Hindi lang paninira. Kahit utusan niyo pa kaming bugbugin siya, walang problema. Anong kamalasan ito? Bakit ba ako nagkaroon ng anak na kasing kapal ng mukha mo? Ano ba ang pinagsasabi niyo? Principal, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat hinayaang magbenta siya sa labas at bigyan ng kahihiyan ng paaralan. Handa kaming harapin ang lahat ng responsibilidad. Ano bang pinagsasabi niyo? Hindi ko kailanman ginawa ang bagay na iyon. Sinungaling. Nanay, kailan ka ba namin hindi binigyan ng pera? Para mag-part-time ka sa labas? Para lang makapag-aral ka? 3 trabaho ang pinasok ni Ma. Kahit ako hindi na nakapag-aral, may karapatan ka pa bang questionin si Ma? Principal, bilang pamilya ni Wen Xiaoyu, sang-ayon kaming napakakapal ng mukha, sipa na sa school. Ang ganitong tao, kahit sa labas, ay magbibigay lang ng kahihiyan sa paaralan. Kamag-aral na Wenxia, may gusto ka pa bang sabihin
Wala na po. Ako ang tunay na anak na babae niyo. Para pambayad sa utang sa sugal ng bunso, binenta niyo ako sa masasamang tao, hindi ko iyon kinuwestiyon. Bakit kailangan niyo pa akong siraan sa paaralan? Ito ay hustisya sa pamilya. Sa mga walang hiya na ginawa ni Wenxia Yu, ayaw ko nang magpaloko pa sa iyo. Principal, dahil ito sa maling pagpapalaki ko, kaya humantong tayo sa ganitong sitwasyon. Lahat ay kasalanan ko. Tatanggapin namin ang lahat ng parusa. Oo, tama iyon. Kahit anong parusa ay pwede mong gawin. Dahil wala namang tumututol, kamag-aral na Wenxia, mapipilitan ang paaralan na i-expel ka. Huwag po. Principal, pinagbibintangan lang po ako. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede kong tawagin ang manager ng hotel. Siya ang magpapatunay para sa akin. Baka gabi-gabi kayong magkasama ng manager na iyon. Kaya natural lang nakampihan ka niya. May iba pa pong makakapagpatunay para sa akin. Kilala ko si Senyor Qin. Matutulungan ako ni Senyor Qin. Ano ang sabi mo? Kilala mo si Senyor Qin? Hindi pwedeng malaman ng principal na ang babaeng ito ay may connection kay Senyor Qin. Ang galing mo, Wenxia Yu, para lang hindi ma-expel sa paaralan. Pati ganyang kasinungalingan ay sasabihin mo. Isang basura ka lang sa lipunan. Paano mo makikilala si Senyor Qin? Hindi ka ba nahihiyang pagtawanan ng iba? Tama. Napakataas ng katayuan ni Senyor Qin. Sino ka para mangarap na makilala siya? Wala ka talagang hiya. Oo nga, napakataas ng katayuan ni Senyor Qin. Kahit ako ay hindi pa siya nakikita. Paano mo siya makikilala? Kamag-aral na Wenxia, pati ganyang kasinungalingan ay nagawa mo. Binigo mo talaga ako. Huwag po. Wenxia Yu, akala mo ba nanonood lang ako rito? Bakit? Gusto ko lang makapagtapos ng maayos. Isilang ang aking anak at mamuhay ng mabuti. Bakit? Bakit kahit ang simpleng hiling na ito ay hindi maibigay? Bakit? Wenxia Yu, ito ang mapapala mo sa pagkalaban sa akin. Ang mga mababang tao ay dapat lang habang buhay na tapakan ng mga mayayamang tulad namin. Principal, pirmahan mo na iyan agad bago pa magkaroon ng kung anong kalokohan lang. Principal, bakit ka nagpapatumpik-tumpik? Huwag mong sabihin, nagustuhan mo rin ang babaeng ito? Sinasabi ko sa iyo, kapag hinayaan mong makapagtapos ang estudyanteng iyan, mag-ingat ka dahil ibubunyag ko ang paaralang ito. Ibubunyag talaga namin ang paaralan ninyo para mapilitan itong magsara at malugi. Kamag-aral na Wenxia, nagawa mo pang gumawa ng gulo rito sa opisina. Ang estudyanteng may masamang asal na tulad mo, walang lugar sa Huaking. Bahala ka na sa buhay mo. Huwag. Huwag niyo po akong patalsikin. Huwag po. Kamag-aral na Wenxia, sa ngayon ay hindi ka na estudyante ng aming pamantasan ng Huaking, kaya pakiusap. Umalis ka na sa aming paaralan. Tingnan natin kung sinong mangangahas na apihin ang aking batang buntis. Batang buntis. Ayos ka lang ba? Senyor Qin, nandito na po kayo. Hindi po kayo nagsabi bago pumunta. Sana ay nasundo namin kayo. Kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo ang pagdating ko? Hindi po, hindi po. Nabalitaan kong balak ninyong saktan ang tao ko. Ano? Si Wenxia Yu ay tao ni Senyor Qin? Siya po iyon. Sabi nila ay masamang asal si Wenxia Yu, lumalabag sa patakaran ng paaralan. Tinakot din nila ako na ibubunyag daw ang paaralan natin. Ako, napilitan lang po ako, Senyor Qin. Hindi ko ginawa iyon. Naniwala ka agad sa isang panig at nagbigay ng huling hatol na. Sa tingin ko bilang principal ay sapat na ang panunungkulan mo. Lahat ng mga tao rito ay iban na lahat. At ang dalawang basurang ito ay dapat talagang maturuan ng leksyon. Sige po, diyan ako magaling. Narito na ang matandang Ginang Qin. Lola, bakit po kayo narito?
Ngayon ang graduation ng manugang na apo. Dapat may regalo rin si Lola. Si matandang Ginang Kin, may handog na villa sa sentro ng lungsod, isang set ng mamahaling alahas, isang bank card na may bilyon-bilyon para sunduin ang batang Ginang Pauwi. Ano sa tingin mo? Bongga ba ang dating ng manugang na apo? Lola, parang wala po rito ang manugang na apo nyo. Ano bang nangyayari rito? Alam ko na, matandang Ginang Kin. Ang batang buntis na ito ay nagpanggap na manugang na apo nyo at tinukso pa si Senyor Kin. Dapat nyo siyang turuan ng leksyon para malaman ng lahat ang mangyayari kapag kinalaban ang pamilyang Chin. Kaya pala si Senyor Chin ay masyadong nag-aalala sa basurang ito? Kabit lang pala siya ng iba. Lola? Walang kinalaman ang batang buntis dito. Hindi ko magugustuhan ang nobya para sa suwerte na iyon. Ang pakay ko rito ngayong araw ay para lamang makipagdiborsyo sa ambisyosang babaeng iyon. Manugang na apo ko. Ibig sabihin ba ni Lola, ang batang buntis ay ang munting nobya para sa swerte ni matandang Chin? Kahit matanda na si Lola. Hindi naman siguro maliligaw ang tingin ko sa mahal na manugang na apo ko. Ano sa tingin mo? Maganda ba ang asawang pinili ni Lola para sa iyo? Yari na. Naglakas loob kayong bastusin ang mahal na manugang na apo ko. Sampalin ang mga iyan. Hoy bata, protektahan mo ang sarili mong asawa. Senyor Chin, maawa po kayo. Ako, bayaw niyo pa rin naman ako. Hindi niyo kami pwedeng saktan. Anong klaseng nilalang ka? Para makipagkamag-anak sa akin? Senyor Chin, maawa po kayo sa akin? Kami talaga ang nanay ni Shasha at ang kanyang bunso. Nagmamakaawa ka? Noong ang batang buntis ay pinagbibintangan, nasaan ka bilang nanay niya, Pinghang? Nabulag ako sa pera. Tinanggap ko ang pera ni Liwang. Kasalanan ko ito. Ngayon ka lang magsisisi. Hindi ba huli na ang lahat? Matandang Kin, ihatid mo si ate. Ako na ang bahala rito. Gusto ko na ring manakit. Tandaan mo ito? Gusto kong buhay sa buhay. Manugang na apo, uwi na tayo. Tama na po. Senyor Kin, maawa po kayo? Ang ingay nyo. Kalad ka rin sila palabas. Lumpuhin silang lahat. Senyor Chin, patawad po. Ma, may bali ako. Lumpo na ba ako habang buhay? Nagkamali si Ma. Dapat noon pa? Hindi ko na pinulot? Ang walang utang na loob na iyon. Ano? Ang babaeng iyon, hindi ko pala tunay na ate? E di bali wala ang pagpapalaki natin. Bakit? Bakit siya sa mansyon? Ay nagpapakasasa sa sarap? Habang ako ay nagdurusa rito. Papatayin ko talaga siya. Ayaw mo pa ring tumigil, bugbugin pa. Huwag. Senyor Chin, siya nga talaga ang aking comatose na asawa. Gising ka na! Senyor Chin, Ikaw ang legal kong asawa. Ano dapat ang itawag mo sa akin, Tan? asawa ko. Matandang Kin, nalinis ko na ang lahat dito. Ang mga taong ito ay wala ng lakas ng loob na apihin si ate. Inapi ka sa paaralan. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Tan? Natatakot akong mag-alala kayo ni Lola. Baliw! Kapag hindi mo sinabi, mas lalo kaming mag-aalala. Opo, naintindihan ko. Buong gabi kang tulog, gutom ka na ba? Tara, baba na tayo para kumain. Diyan ba ilalagay? Lola, Manugang na apo, halika rito. Tingnan mo ang mga ito, kung gusto mo ba? Ang lahat ng ito ay inihanda ni Lola para sa iyo at sa baby. Mga diaper,
Bote ng gatas at stroller. Tulungan mo si Lolang tingnan kung may kulang para si Lola. Ay mabili silang lahat para sa iyo. Lola, tama na po ito. Matandang Kin, tingnan mo ito. Si Ate ay hindi tunay na anak na babae ng pamilyang Yu. Ano? Hindi ako ang tunay na anak na babae ng pamilyang Yu. Sabi sa report, talagang walang relasyon sa dugo. Sino ang mga tunay kong magulang? Buhay pa ba sila? Buhay pa sila. Hindi lang nanay at tatay ang meron ka, may dalawa ka pang kuya. Pamilyang Wen? Oo, ang pamilyang Wen sa lungsod ng Jiang, may tuturing din silang mayaman. Si Ate ang batang babae ng pamilyang Wen na kinidnap 20 taon na ang nakalipas. Dahil sa sobrang pangungulila ni Ginang Wen, nagkasakit siya ng malubha, kaya nagampun siya ng isang batang babae na halos kasing edad mo. Huwag ko na lang siguro silang gambalain pa. Sapat na sa akin na malaman na may mga kamag-anak pa ako. Sa mundong ito. Nakikita ni Lola na mahalaga sa iyo ang pamilya. Napakabait mong bata. Kung gusto mo talaga silang makita, wala namang masama doon. Sasamahan ka ni Silly kapag oras na. Senyor, Ginang Binibini, may masamang balita. Ay, nakakatakot ka naman. Nasa pamilyang Wen ka na, ng ilang dekada. Anong gulo ang hindi mo pa nakita? Bakit ka ba nagpapanik? Ginang Binibini, sabi ng mga tao mula sa pamilyang Qin, bibisita na raw si Presidente Qin. Ano? Si Presidente Qin ng pamilyang Qin, ang tagapagmana ng lungsod ng Hu, si Silly Qin. Ang prinsipe ng pamilyang Qin ay laging tahimik at mapagmataas. Hindi ko pa narinig na bumisita siya sa kahit kanino. Ngayong bigla siyang bumisita, baka mag-propose na siya kay Qiang Qian. Pangalawang kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Karagraduate ko lang. Hindi ko pa gustong magpakasal agad. Aking kapatid, ikaw ang pinakamagandang babae sa lungsod ng Jiang. Siguradong may gusto sa iyo si Senyor Qin. Totoo yan. Sa buong lungsod ng Jiang, ang ating Qiang Qian lang ang karapat-dapat kay Senyor Qin, isang napakahusay na lalaki. Mukhang ang pamilyang Wen ay magkakaroon na ng biglang asenso. Itay, huwag kang mag-alala. Siguradong magiging batang misis ng pamilyang Qin ako. Maghahanda lang ako sandali at magpapalit ng bagong damit. Sige, bilisan mo na. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Anak ko nga talaga. Napakaganda mo. Siguradong mabibighani mo si Senyor Qin. Qiang Qian, ikaw na ang batang ginang ng pamilyang Qin. Huwag mo kaming kakalimutan, kuya mo ito. Panganay na kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman kakalimutan ang pamilya natin. Senyor Qin, kilalang kilala kita. Anong hangin ang nagdala sa inyo? Nagdala pa kayo ng maraming regalo, pero hindi ko talaga maintindihan para saan ba ang mga regalong ito. Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong para yan sa aming heredera ng pamilyang Wen. Imposible namang para sa aming mag-asawa yan. Siguradong dote ito para sa aking kapatid. Senyor Qin? Para sa akin ba talaga ang lahat ng ito? Tama. Ang lahat ng ito ay para sa heredera ng pamilyang Wen. Senyor Qin? Ikaw ba ang heredera ng pamilyang Wen? Ako nga, tunay talaga ito. Layo sa akin, allergy ako sa mga babae. Oo nga pala. Halos makalimutan ko. Pero ayos lang yan. Kapag lagi kayong magkasama, masasanay ka rin. Nandito ako ngayon dahil may mahalaga akong regalo na ibibigay sa pamilyang Wen. Ano? May mas mahalaga pa? Siya? Senyor Qin, sino siya? Siya ang tunay na heredera ng pamilyang Wen. Ano?
Senyor Qin, ano po ang sinasabi nyo? Si Qiang Qian, ang tunay na heredera ng pamilyang Wen. Paano ito naging posible? Imposible talaga ito. Siguradong peke lang ito. Alam ko na. Siguradong ikaw na. Probinsyanang ito ang namemeke para sa aming pamilyang Wen mangikil ng pera. Ang bastos nyo. Siya ang aking ate. Ang susunod na senyora ng pamilyang Qin. Mangingikil ba siya sa pamilyang Wen? Walang hiyang babae. Nangahas ka pang agawin ang mga magulang ko? Hampas lupa, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng dokumentong ito. Ang tigas pa rin ng mukha mo? Asawa ko, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Balak ko sanang batuhin ang babaeng iyon. Pero humarang ka. Senyor Qin, isang anak lang si Qiang Qian. Kaya, wag niyo na siyang patulan. Opo, Senyor Qin. Maging mapagbigay po kayo. At wala namang nangyari. Isang estranghero. Inaapi ang inyong tunay na anak na babae. Napakaluwag nyo naman yata. Hehehe. Nagbibiruan lang ang mga bata. Tama po. Nagbibiruan lang ang mga babae. Huwag na po kayong magalit, Senyor Qin. Nagbibiruan. Sige. Mabuti iyan. Lumuhod ka. Sabi ko, lumuhod ka. Masaya ba ito? Hindi po masaya. Simula sa araw na ito, kapag may nang api pa kay Xiaxia, pabuburahin ko ang pamilyang Wen sa lungsod ng Jiang. Opo. Hindi na po mauulit. Hindi maaari. Hinding-hindi ko siya hahayaang bumalik sa pamilyang Wen. Salamat sa pag-alaga sa akin ng 20 years. Ngayon, ang tunay na anak na babae niyo ay narito na. Kailangan ko nang umalis. Qiang Qian, huwag kang aalis. Bakit kailangan mong umalis dahil lang dumating siya? Asawa, tara na. Ang mga magulang na hindi alam ang tama sa mali ay hindi na kailangang kilalanin. Tara na. Senyor Qin, sandali lang. Anak, paanong hindi ka kikilalanin ng pamilyang Wen? Ikaw ang aming tunay na anak na babae. Kaya lang, pinalaki namin si Qiang Qian ng 20 years. Kaya may pinagsamahan kami. Sa ngayon, hindi lang namin agad matanggap. Talaga? Pero, Oo, dahil anak kita. Paano kita matatanggihan? ang saya. May nanay na ako. May pamilya na ako. Senyor Qin, tingnan nyo ang mga regalong ito. Hanggat payag si Xiaxia sa balik pamilya, ang mga regalong ito ay sa inyo na. Pero tungkol sa impostor na iyon, ayusin nyo na agad siya. Bakit hindi tayo magdaos para kay ate ng isang piging ng pamilya para ipagdiwang ang pagbabalik niya? Sa ganoong paraan, makakatira si ate sa pamilyang Wen ng ilang araw. Gusto ko rin siyang makasama ng mas matagal. Napakabait talaga ni Qiang Qian. Xiaxia, gusto mo bang tumira rito? Oo. Ipinagkakatiwala ko sa inyo si Xiaxia. Pero kapag may masamang mangyari sa kanya, Huwag kayong mag-alala, Senyor Qin. Si ate ay tunay na anak na babae ni na Ma at Pa, kaya aalagaan namin siya ng mabuti. tandaan nyo yan? Aalis na ako. Magpadala ka ng tao para protektahan si Xiaxia. Masusunod po. Binibini, handa na ang iyong silid. Ate, kakabalik mo lang mula sa lungsod ng Hu at ipinagluto mo pa kami ng ganito karaming pagkain. Siguradong pagod na pagod ka, magpahinga ka na. Pa, ma, panganay at pangalawang kuya, ang magpapahinga na po ako. Sige na. Unang araw pa lang niya, buntis pa siya, naghugas na at nagluto. Halatang galing sa probinsya.
Ginagamit lang ang mababaw na paraan para magpapansin. Kian, ikaw lang ang tanging kapatid ko. Salamat pangalawang kuya. Pero kinuha lang ako ni na ma at pa mula sa ampunan. Si ate ang tunay ninyong anak na babae. Kian, nag-imbestiga na ang panganay na kuya mo. Ang nanay na Nayan at bunso niya ay mga taga-probinsya. Samantalang ikaw ay pinalaki naming marangyang dalaga. Paano siya lalaban sa iyo? Sa totoo lang, ang pagbalik niya sa pamilyang Wen ay mabuting bagay para sa atin. Kuya, pero tingnan mo galing siya sa probinsya. Amoy mahirap. Dito sa pamilyang Wen, paanong naging mabuti iyon? Nakalimutan niyo ba? Babae siya ngayon ni Senior Qin. Kung sa bagay ang pamilyang Wen natin ay konektado na sa pinakamayamang tao ng pamilyang Qin, biyanan na ako ngayon ni Senior Qin. Oo nga, ako na ang pangalawang bayaw ni Senior Qin sa lungsod ng Jiang. Wala nang haharang sa akin. Ang swerte ni ate, kahit ganoon ang pinagmulan niya, nakasal pa rin siya kay Senyor Qin. Samantalang ako na nag-aral ng mabuti, ay nakakausap lang si Senyor Qin ng sandali. Naiinggit talaga ako. Paano kaya kung si Qian ang ipakasal kay Senyor Qin? Sa piging ng pamilya bukas, kakausapin natin si Senyor Qin at ang matandang ginang Qin para palitan ang ikakasal kay Qian. Pero, papayag ba si ate? Kayo naman, nakita nyo naman kung paano siya sumipsip sa atin. Isang tawag lang natin para makapasok sa pamilyang Wen. Papayag na siya sa lahat, di ba? Ma, pa, mga kuya, huwag kayong mag-alala. Kapag nakasal na ako sa pamilyang Qin, sisiguraduhin kong matutulungan ko ang pamilya natin. Sige. Wen Xiaoyu, ano naman kung nakabalik ka na? Basta sa iyo, aagawin ko ang lahat. Pagbati sa inyo. Ang nawawalang anak ni Presidente Wen ay may ugnayan na kay Senyor Qin. Tiyak na biglang sikat na ang pamilyang Wen. Huwag niyo kaming kalilimutan. Naku, kami at si Senyor Qin ay iisang pamilya na. Madali lang iyan. Kaya lang, si Senyor Qin at matandang ginang Qin, bakit wala pa sila rito? Si Senyor Qin at matandang ginang Qin ay paparating na rito. Baka may inasikaso lang sila. Mabuti pang magsimula na tayo. Mga kaibigan, kayong lahat ay malapit sa akin. Salamat sa inyong pagdalo sa kabila ng inyong kaabalahan sa aking piging ng pamilya. Ngayon ay formal ko nang ipapakilala ang aking tunay na anak na babae, si Wen Xiaoyu. Nagbalik na ang tunay na anak, pero bakit gamit pa rin niya ang apelyido ng nagpalaki sa kanya? Balita ko ay sugarol ang ama niya at paborito ng ina ang mga lalaki sa ganyang klasing pamilya. Anong klasing babae ang lalaki riyan? Sa tingin ko nga, pakitang tao lang ang lahat ng ito. Paano naman ang huwad na heredera? Nasa pamilyang Wen pa rin ba siya? Mga panauhin, may dalawa akong magandang balita at may isa pa akong iaanunsyo. Alam naman nating lahat na ang anak ko at si Senyor Qin ay mayroon ng kasunduan. Ipinapahayag ko na ang kasunduang ito ay para kay Qian. Mapa, anong ibig ninyong sabihin? Talagang mga taga-maralitang komunidad, hindi niyo ba maintindihan? Ibigay mo ang kasunduan kay Qian. Mahirap ba intindihin yon? Bakit? Ako ang may kasunduan kay Senyor Qin. Bakit ko ibibigay sa kanya? Ate, kahit buntis ka, sa anak ni Senyor Qin. Lumaki ka sa ganyang pamilya. Kay Senyor Qin, hindi kayo magkapantay. Ibigay mo sa akin ang kasunduan para umunlad ang pamilyang Wen. Si Senyor Qin ang pinakamayamang tao. Mayaman sila. Mahalaga ang pantay na antas. Paano nila tatanggapin ang babaeng tulad mo? Ate, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Senyor Qin. Ang sakit. Ate, ano bang nagawa ko sa iyo? Bakit mo ako inaapi? Wen Xiaoyu,
Bakit mo sinaktan si Kian? Hindi ko siya tinulak. Siya ang kusang natumba. Bulag ba kami? Ganyan talaga ang pinalaki sa hirap. Alam na namin ang lahat. Nagtrabaho ka sa hotel. Sinong nakakaalam kung kanino ang batang yan? Pinaparatang mo kay Senyor Chin para sa kasunduan? Hay naku, bakit ba ako nagkaroon ng anak na walang hiya na tulad mo? Ate, alam kong takot ka sa hirap. Dahil sa hirap, kaya mo nagawa yan. Pero hindi ka namin sinisisi. Ibigay mo lang ang kasunduan. Pwede pa rin tayong mamuhay sa pamilyang Wen. Ipinahiya mo ang pamilyang Wen. Kung gusto mo pang manatili, ibigay mo ang kasunduan. Anak pa rin ang turing namin. Kung hindi, ang pamilyang Wen ay itatakwil ka na. Pa, itatakwil niyo ako dahil lang sa kasunduan kay Senyor Qin? Kung hindi dahil sa connection mo kay Senyor Qin, ang babaeng marumi na tulad mo ay hindi dapat maging kapatid ko. Tumingin ka nga sa salamin. Kaya pala, yaman at luho, mas mahalaga kaysa sa akin. Nitong mga araw, ang pagpapakita niyo ng buti ay pagpapanggap lang pala. Hemp, ang pamilyang Wen ay may isang heredera lang. Kung matalino ka, pirmahan mo ang kasunduan sa paglilipat. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Kung ganoon, sa pamilyang Wen, tapos na tayo. Wala na tayong ugnayan. Ate, huwag kang aalis. Pwede kitang ipakiusap kina Ma at Pa. Huwag ka nang lumaban pa. Ang pamilya mo, asawa mo, lahat ng sa iyo ay magiging akin lang. Walang hiya ka, naghahanap ka ba ng gulo? Maganda nga ang babae ni Senyor Qin. Pero bakit ang sama ng ugali? Nanununtok pa talaga siya. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ni Senyor Qin sa kanya. Ano pa nga ba ang dahilan? Dahil lang sa buntis siya, namumuwersa na siya. Amoy na amoy ang pagkainggit niya. Nakakairita talaga. Huwag niyo namang sabihan ng ganyan ang ate ko. Kahit na gumamit siya ng basura lang na paraan para akitin si Senyor Qin, pero alam ko naman na inosente pa rin si ate. Ate, patawad talaga. Ako ang umagaw sa buhay mo. Patawad. Saktan mo na lang ako kung gusto mo. Kian, ginaganito ka na niya, pinagtatanggol mo pa siya. Siguradong tutulungan ka ng pangalawang kuya. Naturuan siya ng leksyon para makaganti ka. Si Kian ang munting prinsesa ng pamilyang Wen na pinalaki namin sa layaw tapos nagawa mo siyang saktan. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Ma? Pa? Bakit hindi na lang natin ipatanggal ang anak sa tiyan niya? Sa ganoong paraan, ang kasunduan sa kasal ay mapupunta na kay Kian. Tama po, Pama. Kung wala lang ang anak, sa ganda ni Kian, tiyak na mabibighani si Senyor Qin. Pa, Ma, masyado bang masakit ito para kay ate? Ang aming Kian, napakabait mo talaga. Noong sinaktan ka niya, bakit hindi niya naisip na ate mo siya? At si Wen Xiaoyu. Tapos na tayo sa kanya, hindi na siya taga-pamilyang Wen. Para sa pamilyang Wen, dapat lang itong gawin. Gawin na ninyo. Pagdating ni Senyor Qin, wala na tayong magagawa. Huwag saktan ang anak ko. Huwag po. Naghahanap ka ng gulo. Gusto na bang mamatay ng pamilyang Wen? Senyor Qin, itong si Wen Xiaoyu, kahit tunay na anak na babae ko siya, mababa ang kanyang pinagmulan at may masamang asal. Hindi siya karapat-dapat sa inyo. Si Kian, ang may pantay na antas sa inyo. Masamang asal? Ay opo, nakita iyon ng lahat dito. Mabuting nagdaos ng piging ng pamilya, pero itong tunay na heredera ay nakuha pang manakit. Ang mukha ni Binibining Wen ay mapula pa hanggang ngayon. Nanakit ka ba? Kasi po, Asawa kita ni Sili Qin, ang tanging batang ginang ng pamilyang Qin. Gawin mo ang gusto mo. Tandaan mo, kapag naapi ka, huwag kang magtiis. Gantihan mo sila ng doble. Tao.
Sampalin siya hanggang sa umamin siya? Opo. Hindi ba ito ang aking manugang na apo? Piging ng pamilya ba ito? Bakit ganito kagulo? Ano ba itong itsura? Lola ng biyanan, sa wakas dumating ka na. Itong si Wen Xiaoyu ay walang galang, basura ang ugali, hindi karapat-dapat sa pamilyang Qin. Nagpasya na kami, si Qian na ang ipapalit. Qian, halika at bumati ka. Lola, ako po si Qian Wen. Aalagaan ko po kayo nang mabuti sa hinaharap. Pakisabi po kay Silly na pakawalan kami. May karapatan ka bang tawagin si Silly? Oh, tama. Masyadong formal. Ang tawagan sa pangalan, tawaging asawa. Asawa. Ang alta ng Shanghai ay mapili sa pantay na antas. Si Qian, ang unang sosyalera ng lungsod ng Jiang. Kapag pumasok sa pamilyang Qin, ang ating mga pamilya ay mas uunlad pa. Sa sinabi nyo, kailangan pa ba naming magpasalamat? Hindi na po. Pamilya na tayo. Huwag na pong mahiya. Nananaginip ng gising. Kasal na tapos papalitan lang? Ano ang tingin nyo sa pamilyang Qin? Ang lakas ng loob nyong apihin. Ang aking mahal na manugang na apo, kalad ka rin sila palabas. Senyor Qin, ang babaeng ito ay marumi. Paano niya ako matatalo? Tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Ikaw? May karapatan ka bang ikumpara kay Xiaxia? Senyor Qin, gumamit ang babaeng ito ng maruming paraan para mabuntis ng iyong anak. Kaya ko ring manganak. Kapag tayo ang magkasama, kahit ilan ay bibigyan kita. Ilayo sila. Mula ngayon, wala na ang pamilyang Wen sa lungsod ng Jiang. Senyor Qin, lola ng pamilyang Qin. Senyor Qin, lola ng pamilyang Qin. Senyor Qin. Senyor Qin. Senyor Qin. Ang Batangginang ay nagtamo lang ng galos. Wala namang malalang pinsala. Kukuha muna ako ng gamot. Lola, pasensya na po. Pinag-alala ko na naman kayo. May mabait at masunuring, tunay na anak na babae na hindi mahal. Pero mas pinapaboran, ang masamang ampon na babae. Bulag talaga ang mga taong iyon. Lola, hindi na po ako aasa sa kanila kailanman. Kung ayaw nila sa iyo, gusto ka ni Lola. Kami ang iyong kamag-anak. Magpahinga ka na muna. Titingnan ko kung luto na ang pugad ng ibon. Asawa. Simula ngayon ay ikaw at si Lola na lang ang meron ako. Huwag niyo rin akong iiwan. Maaari ba? Ako ang iyong asawa. At pamilya mo rin. Habang buhay, hindi kita iiwan. Luto na ang pugad ng ibon. Ikaw na bata ka, anong ginagawa mo? Ang aking manugang na apo ay nagulat lang kanina. Mahina pa ang kanyang katawan. Nakuha mo pang gumalaw. Isa kang hayop. Lola, wala po akong ginagawa. Walang ano. Hindi ko sana hinayaan ang aking manugang na apo na iligtas ang hayop na gaya mo. Hayaan kang mamatay na lang. Lumabas ka na rito. Matulog ka sa sofa. Alis. Lola, patawad po. Patawad po talaga. Wala Bilisan talaga akong mo. ginawa. Alis. Xiaxia, tulungan mo naman akong magpaliwanag. Alis Xiaxia, na. bilisan mo. Ha. Kakampi mo si Lola. Kapag inapi ka pa niya, sabihin mo lang sa akin, ipagtatanggol kita. Ma, pa, panganay na kuya, pangalawang kuya. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, na nangarap sa kasunduan ni Senyor Qin, hindi tayo aabot sa ganito. Bakit mo sisisihin ang sarili mo? Kasalanan iyon ng masamang babaeng iyon. Hindi ko siya mapapatawad. Ang walang utang na loob na iyon, noon pa man, hindi na sana siya isinilang. Ma, pa, pumunta na tayo sa ibang bansa. Bago tayo umalis, pagbabayarin ko ang babaeng iyon sa lahat ng ginawa niya. Gusto ko siyang mamatay. Pero, nasa pamilyang Qin siya ngayon. Pa, nasuhulan ko na ang katulong sa pamilyang Qin.
Umalis na ang batang ginang. Busy ang asawa ko sa trabaho kamakailan, so sorpresahin ko siya. Hindi pa rin kayo nagsisisi. Dahil sa iyo ang lahat, ginawa mo kaming mga asong gala. Panganay na kuya, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Wenxiyu, mamatay ka na. Shaksha, bakit nasa bodega ang lokasyon mo? Hindi ito maganda. May nangyaring masama. Ang asawa ko, hindi kayo palalampasin. Kiyang Kian. Siguradong hindi mabubuhay ang anak niya. Tara na, umalis na tayo. Kulang pa, gusto kong dobleng buhay ang mawala. Shaksha. Senyor Chin. Takbo na, bilis! Walang ititirang buhay. Doktor, pakiusap, iligtas niyo siya. Kailangan niyo siyang iligtas. Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat. Bata ka, ano ba talaga ang nangyari rito? Kasalanan ko ang lahat? Hindi ko naprotektahan si Shasha. Doktor, kumusta na siya? Si Mrs. Kin ay nakaranas ng malakas na impact na nagresulta sa putok na matris. Hindi maganda ang lagay niya. Maghanda na kayo. Ang ina ba o ang sanggol? Ano? Hindi iligtas niyo silang dalawa. Kahit anong paraan ay gawin niyo. Iligtas niyo silang dalawa. Tama siya. Susubukan namin. Tagumpay, kambal na sikat sila. Mabuti naman, mabuti naman. Salamat sa mga ninuno, salamat sa mga ninuno. Ang pamilyang Kin ay nabasag na rin ang sumpa. Doktor, kumusta na ang misis ko? Ginawa namin ang lahat. Si Mrs. Chin ngayon ay wala na sa panganib, pero dahil sa sobrang dugo, nasa malalim siyang koma. Kung magigising pa siya, nasa kamay na iyon ng Diyos. Shaksha, tingnan mo ang ating mga anak. Napaka-cute nila. Salamat sa paghihirap mo. Nanganak ka ng kambal na sikat. Pero pinalampas mo na ang kanilang pagsilang. Kaya hindi mo na dapat palampasin ang kanilang unang buwan. Shaksha, gumising ka na sana, pakiusap. Miss na kita. Gumising ka na sana, pakiusap. Shaksha? Kung wala ang dalawang bata, baka hindi ko na kaya. Shaksha. Shaksha? Shaksha. Shaksha. Asawa, Shaksha. miss na miss kita. Maligayang pagbabalik, Mrs. Manugang na apo, kalalabas mo lang. Mahirap pa ang kumilos. Ang mga katulong na ito ay pinili ni Lola na pinakamagaling. Para alagaan ka ng mabuti. Lola, huwag na po kayong mag-abala. Maayos na po ang pakiramdam ko. Ay, hindi maaari iyon. Kalalabas mo lang ng ospital, hindi pa lubos na magaling ang iyong katawan. Ngayon, kailangan mo nang mag-aalaga. At saka, binigyan mo ang pamilyang Kin ng 2 gintong apo. Hindi ba dapat lang naalagaan ka? Salamat po, Lola. Oo nga pala. Hindi rin dapat hayaang tumambay ang batang ito. Kapag umiiyak ang mga bata, hayaan mo siya. Ikaw naman, matulog ka ng mahimbing para gumanda. Lola,
Gagawin ko iyan kahit hindi niyo sabihin. Si Shaksha ay aking misis, hindi ko siya hahayaang mapagod. Ganyan dapat. Sandaang araw na ng mga bata sa Makalawa. Maghahanda ako ng isang sandaang araw na piging. Para sa mga sikat sa lungsod ng Hu. Ipaalam natin sa kanila na ang ating pamilyang Qin ay may mga tagapagmana na. Matandang Qin, kailangan mo akong bayaran sa pagod ko. Timog Aprika, hindi talaga ito lugar para sa tao. Ikaw na dakilang young Master Lin. Magkukulang pa ba sa iyo ang barya ko? Gusto mong tumakas sa utang? Pinilit mo pa akong samahan ka sa lugar na gaya ng Timog Aprika para bumili ng $1 billion na kuwintas. Tingnan mo, nangitim na ako. Noong huling nasa bahay si Shasha, nakita niya ang kuwintas na ito. At kuminang ang kanyang mga mata. Basta gusto ni Shasha ang isang bagay, kailangan ko itong bilhin para sa kanya. Noon, sabi ng mga tao sa paligid, isa kang masungit na CEO. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang patay sa pag-ibig ka na talaga. Wala kang alam. Basta gusto ni Shasha. Ano naman kung patay sa pag-ibig ako? Mga sikat na mang-aawit, mga higante sa negosyo, at mga anak mayaman. Asawa, sila yung mga tao na sa telebisyon, kulang madalas makita. Siguro, hindi na lang ako dadalo ngayon. Shaksha! Ikaw ang misis ko ni Silikin. Ang tanging batang ginang ng pamilyang Qin. Sila sa iyong mga mata ay para lang malalaking langgam. Huwag kang kabahan. Pumasok ka at kumain ng kumain. Nagbayad ang asawa mo para rito. Huwag mong sayangin. Sasagot lang ako ng tawag, mauna ka na sa loob. Nabalitaan mo ba? Ang sandaang araw na pagdiriwang na ito ay pinagkagastusan ng malaki ni Senyor Qin. Ang ganito karangyang piging, si Senyor Qin lang talaga ang makakagawa nito. Totoo yan. Itong si Mrs. Qin ay nagbigay kay Senyor Qin ng 2 anak. Kaya dapat lang na magarbo ito. Nga pala, nakita nyo na ba ang Mrs. Qin na ito? Hindi pa naman, pero nabalitaan ko na noon pa, mayroon siyang ang pangarap ko. Ang pangarap ko na iyon, ang nagligtas sa buhay ni Senyor Qin. Siguro ay siya na nga iyon. Ang tinutukoy ba nila ay noong naging pampaswerte ako sa asawa ko. Ako pala ang tinatawag nilang ang pangarap ko. Tingnan nyo, bilis. Narito na ang pangarap ko ni Senyor Qin. Nandito na si Binibining Zero. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa inyo ni Senyor Qin. Oo nga, may anak na kayo ni Senyor Qin. Kailan ba ang kasalan? Pagdating ng araw, huwag nyo kaming kalimutang imbitahan sa inyong piging. Nang iligtas ko si Achin, nangako kami sa isa't isa. Ngayong may anak na kami, sana ay manatiling pribado ito. Ayaw ni Aki ng masyadong pansin. Naiintindihan namin. Siya ang pangarap ng asawa ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Binibining Zero, ang kuwintas na iyan sa leeg nyo, ito ba yung nagkakahalaga ng $1 billion? Ang gumastos ng $1 billion ay gawa talaga ni Senyor Qin? Ito ay binili ni Achin, kaya sa akin mismo. Nagpunta ang asawa ko sa Timog Aprika para lang bilhan siya ng kuwintas. Ang tanga ko, akala ko ay para sa akin iyon. Saan galing ang hampas lupang ito? Ikaw naman ang bumangga sa akin. Bakit ganyan? Bakit kamo? Dahil ako ang batang ginang ng pamilyang Qin, Mrs. ni Sili Qin, at ang may-ari ng piging na ito. Nagsisinungaling ka. Ako ang tunay na asawa. Ano ka kamo? Ikaw ang may-ari ng piging na ito? Isa ka lang pulubing nakikikain dito. Sinasabi ko sa iyo, ayaw ni Akin ng mga ganitong tao rito. Bilisan nyo, kalad ka rin siya palabas. Ang pagsilbihan ang ginang Qin ay isang karangalan. Amoy mahirap? Nakakasuka talaga. Hindi ko alam kung paano nakapasok ang ganito. Siya si Binibining Zero, ang batang ginang ng pamilyang Qin. Naghahanap ka talaga ng gulo. Bitawan niyo ako. Ako ang tunay na batang ginang ng pamilyang Qin. Ako ang tunay na misis ni Sili Qin. Nangahas ka pang akitin si Akin. Halika, hubaran niyo ang walang hiyang babaeng ito. Tingnan natin kung bakit ang malanding ito ay lumalapit kay Akin. Bitaw, kapag nalaman ito ng asawa ko, tiyak na malalagot kayo sa kaniya. Tigil!
Tumigil kayong lahat. Ayos ka lang ba, Shaksha? Mukhang sawa na kayo sa buhay nyo. Ang lakas ng loob nyong apihin ang misis ni Silikin. Mga tauhan, itapon nyo ang dalawang yan sa labas. Senyor Kin, maawa po kayo, Senyor Kin. Anong nangyayari? Bakit pinoprotektahan ni Achin ang hampas lupang ito? Sinasabi pa niyang tao niya ito. Siya kaya ang... Akin, matagal na tayong hindi nagkita. Si Ro, bakit ka bumalik? Simula noong iniligtas kita noon, na naging dahilan kung bakit hindi na ako magkakaanak. Ngayong narinig kong may mga anak ka na, kaya heto ako ngayon. Lumipad pabalik para makita sila. Ganoon ang trato niya sa akin kanina, pero ngayon ay masaya siyang nakikipag-usap sa kanya. Sabi ko na nga ba, ang babaeng ito ang mahal niya. Hamak na kapalit lang pala ako. Nga pala, nasaan ang misis mo? Malalaman mo rin mamaya. Oh, nakabalik na pala si Zero. Tamang-tama ang dating mo, Zero. Sila ang aking mga anak. Pagdating ng panahon, hayaan mong tawagin kanilang ninang. Ano? Gusto niyang ang mga anak ko ay tawagin siyang ninang? Silikin, bakit mo ito nagagawa sa akin? Sa inyong lahat, nais ko pong ipakilala sa inyo. Siya ang nanay ng dalawang batang ito. Hindi ko akalain na siya talaga ang misis ni Akin. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang agawin niya sa akin si Akin. Ang babae ni Akin ay ako lang dapat. Napakaswerte ng babaeng ito. Dahil lang sa anak kaya umangat. Nakasandal siya kay Senyor Chin. Oo nga, binigyan niya si Senyor Kin ng kambal kahit ano pa ang mangyari kung magsasama ba sila. Ang kinabukasan niya ay siguradong maayos na. Mukha naman siyang mahirap. Hindi ko alam kung anong ginawa niya para maakit si Senyor Kin. Masyado siyang tuso. Ang piging na ito ba ay para lang ipakita ang agwat ko sa kanya? Si Shaksha ay misis ko, si Silikin. Ang tanging batang ginang ng pamilyang Chin. Sinumang maglakas loob na, nagkakalat ng kismis, ay kinakalaban ako si Silichin. Shaksha, magpahinga ka muna rito. Aasikasuhin ko lang ang mga panauhin. Kumusta, Mrs. Chin? Kaibigan ako ni Achin. Pasensya na kanina. Umalis ka na. Ayaw kitang kausapin. Mag-usap na tayo. Dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makakausap mo ako. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba talaga magugustuhan ka ni Achin? Sasabihin ko na ang totoo. Noong iniligtas ko si Akin, nawalan ako ng kakayahang magkaanak. Narinig mo naman kanina. Gusto ni Akin na maging ninang ako ng anak. At ang halaga mo lang ay ang mga anak para sa akin. Ngayong naisilang na ang mga anak, maaari ka nang umalis sa posisyon mo bilang Mrs. Kin. Ano? Imposible? Hindi iyan magagawa ni Silly sa akin. Bakit hindi? Hindi ba napatunayan na anang mga sinabi kanina? Isa ka lang kasangkapan namin ni Akin para magkaanak? Ngayong tapos na ang gamit mo, pwede ka nang itapon. Huwag ka nang umasa sa mga pangarap na hindi totoo. Imposible. Kung talagang iiwan ako ni Silly, dapat siya mismo ang magsabi sa akin. Hello? May ipapagawa ako. Ipakidnap mo ang isang tao. Ang lahat ng ito ay panlilin lang. Sabi nila pamilya ko sila. At poprotektahan ako habang buhay. Lahat pala ay kasinungalingan. Si Silly na kaya ang dumarating? Magandang dilag. Sino ka? Bitawan mo ako. Ano ba? Napakaganda naman ng babaeng ito. Magiging masaya ang gabi ko ngayong gabi? Huwag kang lalapit. Bakit ka tumatakbo? Ganyan ka ba kapursigidong makasama ako sa kama? Halika rito, magandang dilag. Sige, magtulungan tayong muli sa susunod. Matandang Kin, hindi ba sandaang araw ngayon? Nasaan si Shaksha?
Nandito lang siya kanina, ha? Nasaan na siya? Tatawagan ko siya. Hello? Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Bakit walang sumasagot? May nangyari kayang masama? Chin, anong nangyari? Bakit parang nagmamadali ka? Nawawala si Shaksha. Alam mo ba kung nasaan siya? Ang iyong misis ba? Nakita ko siyang lasing kanina, kaya inalalayan ko siya sa itaas para makapagpahinga. Kaya pala walang sumasagot. Siguro ay nakatulog na siya sa kalasingan. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo ba ako sasamahan uminom? Nanlamig na ba ang turing mo sa akin? Tapos na ang inuman. Nasaan si Shaksha? Tara na. Dadalhin kita sa iyong misis. Siro, bakit mo ako dinala rito? Nasaan si Shaksha? Chin. Isa lang siyang hamak na cheap woman mula sa hirap. Bakit mo siya pinapansin? Siro, si Shaksha ay aking misis. Kapag nilait mo pa siya, huwag mo akong sisihin sa ating nakaraan. Chin! Anong nangyayari sa'yo? Umalis ka. Nilagyan mo ba ako ng gamot? Chin. Bakit mo iniisip ang cheap woman na iyon? Ako ang nararapat sa iyo? Saan mo ba talaga? Dinala si Shaksha? Binalaan ko na siya. Ayaw niya talagang iwan ka? Kaya napakasama niya na. Anong ginawa mo sa kanya? Ano nang nangyari kay Shaksha? Baka sa oras na ito, katulad mo rin siya, na may nakapatong sa kanya. Baka sa oras na ito, katulad mo rin siya, na may nakadagan sa kanya? Anong sabi mo? Chin, ginto ang gabing ito. Pagkatapos ng araw na ito, magiging akin ka na. Naghihintay si Shaksha na iligtas ko siya. Hindi ako pwedeng sumuko. Sabihin mo sa akin nasaan si Shaksha. Kundi sasakalin kita. Kahit nasakalin mo pa ako, hindi mo pa rin malalaman kung nasaan ang hampas lupang iyon? Sa dami ng kwarto sa hotel, kung hindi ko sasabihin, alam mo ba kung saang kwarto? Masyado mong minamaliit ang kakayahan ng pamilyang Chin. Hello, matandang Lin. Nasa panganib si Shaksha. Sa loob ng 1 minuto, hanapin mo kung nasaan si Shaksha at kung saang kwarto. Ang asawa ko ay si Senyor Chin. Kapag ginalaw mo ako, hindi kanya patatawarin. Senyor Kin? Kung babae ka nga ni Senyor Kin, sulit na ang buhay ko. Kapag nakuha kita, halika na baby. Hayaan mong pagsilbihan kita. Ang sarap mo, munting ganda. Asawa ko, nasaan ka na? Bilisan mo at iligtas mo ako. Shaksha? Senyor Kin, Asawa. Sa wakas dumating ka na. Patawad. Nahuli ako ng dating. Matandang Chin, dala ko na ang mga tao. Binibining Siro. Bakit ka nandito? Hindi ba't sabi mo walang palya ito? Manahimik ka, Chin. Chin, nakikipagbiruan lang ako kay Binibining Yu. Hindi ko talaga akalain na gagawin niya ito kay Binibining Yu. Walang hiya ka. Biglang nag-iba ka na. Sinunod ko lang ang gusto mo. Naparusahan siya. Walang hiya. Papatayin talaga kita. Sinabi ko bang gumalaw ka? Akin, nakikiusap ako. Sa dami ng taon na magkakilala tayo, pakiusap pakawalan mo ako. Pangako, hindi ko na ito uulitin. Sinabi ko na. Kung sino man ang mananakit kay Shaksha, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Chin. Kahit ikaw pa ay hindi pwede. Chin, iniligtas kita noon, kaya hindi na ako magkakaanak. Paano mo ito nagawa sa akin? Matandang Lin, itapon siya sa ibang bansa. Ipakita sa kanya, ang buhay, pulubi. Huwag na siyang pabalikin.
Asawa, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Siya. Mukhang nilaso ni Seru si matandang Kin. Bantayan mo siya rito. Hahanap ako ng lunas. Muntik nang mapahamak si matandang Kin. Siya. Ikaw ang tanging lunas ni matandang Kin. Kumapit ka lang. Asawa, huwag mo akong takutin. Patawad, hindi na ako magdududa sa iyo. Siya, nangako akong poprotektahan kita. At tutupad ako. Pero, baka hindi ko nakayanin. Huwag asawa, huwag kang mamatay. Ibibigay ko ang lahat. Sabi mo yan, ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ng 20 beses ngayon. Asawa, niloloko mo ako. Binibining Yingtong, maari bang magtanong, kakatanggap nyo lang sa ibang bansa ng gawad ng diva, bakit sa oras na ito, pinili nyong bumalik ng bansa? Para sa isang taong mula sa pagiging hamak na tao lang, ay ginawa akong isang diva. Ngayon ay may karapatan na ako, na tumayo sa harap niya, at hawakan ang kanyang kamay. Kanina ka pa nagtatrabaho, magpahinga ka muna. Ipaubaya mo na lang ito sa mga tauhan mo. Bakit kailangan mo pang gawin lahat? Huwag na nga, ang mga binibili nila para sa'yo, kailan mo ba kinain yun? Hindi ba pinapakain ni Shasha ang asawa niya? Siya, pinaglalaruan mo ba ako? Seryoso na tayo. Matagal na simula nung graduate ako, pero hindi pa ako nakakapagtrabaho. Ang anak natin ay isang taong gulang na. Gusto ko na ring magtrabaho sa labas. Maghahanap ng trabaho? Hindi ba ayos lang na nasa bahay ka? Bakit mo gustong magtrabaho? Trabaho ng lalaki ang kumita ng pera. Manatili ka na lang sa bahay para sa anak natin. Pero may sarili rin akong mga pangarap. Gusto ko ring magkaroon ng sarili kong karera. Sige, kahit ano pa ang gawin mo, susuportahan kita. Ang bait talaga ng asawa ko. Ang concert mo sa pagbabalik ay nakaayos na. Nag-invest kami ng $1 billion. Siguradong ito ay walang kapantay. Salamat. Balita ko ay may asawa ka na. Oo, lumabas ka muna. Marami pa akong gagawin. Hello, welcome po. May maipaglilingkod ba ako? Ikaw ba si Wen Xiaoyu? Sino po sila? Tagagawa ka lang pala ng damit. Ang baduy naman ng panlasa mo. Ikaw ba si Diva Tong? Gustong-gusto ko ang mga kanta mo. Kabisado ko lahat ng kanta mo. Diva Tong, pwede po bang makahingi ng autograph? Mga fans ko pala ang mga tauhan mo. Ang laking talunan mo talaga. Kung nandito ka para magpagawa ng damit, malugod ka naming tinatanggap. Pero kung nandito ka para manggulo, umalis ka na agad. Huwag mong gambalain ang negosyo namin. Inakala ko noong una kung anong klasing babae. Ang pakakasalan ni Silly, mukhang nagkamali ako. Ang tanyag na Mrs. Kin, nagtatrabaho sa maliit at kawawang studio. Nag-invest si Silly sa concert ko ng $1 billion. $1 billion. Nakakita ka na ba ng ganoon kalaking pera? Diva Tong, kahit na gusto naming pakinggan ang mga kanta mo, pero dahil nilalait mo kami, hindi ka na welcome dito. Tama? Ang lalaking handang gumastos para sa iyo, hindi ibig sabihing mahal ka niya. Pero ang lalaking kuripot sa iyo, siguradong hindi ka mahal. Narinig ko kay Silly na nagsama lang kayo dahil sa anak. Ang paggamit sa anak para manatili ang lalaki ay mauuwi rin sa hiwalayan. Kung magsasama kami o maghihiwalay, dapat siya mismo ang magsabi sa akin. Hindi ikaw ang dapat magbalita niyan. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Diyos ko, si Diva Tong ang itinulak niya. Ang lakas mong saktan si Diva Tong. Ibubunyag kita. Asawa, siya mismo ang natumba. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Alam ko na ang lahat. Suriin niyo siya ng mabuti. Gamitin ang pinakamahusay na gamot. Siguraduhin gagaling siya agad. Isa siyang mang-aawit. May concert siya malapit na. Hindi ito pwedeng maantala. Opo.
Silly. Totoo. Kahit hindi pa magaling ang sugat, kaya ko naman ang maliit na sugat na ito. Binibining you. Pasensya na. Hindi ko na kontrol ang mga fans ko. Nagdulot ito ng gulo sa iyo. Patawad. Asawa, hindi ko siya itinulak. Pinalalabas ko lang siya. Ikaw naman talaga ang natumba. Bakit mo ako pinagbibintangan? Kung anuman ang sabihin mo, naiintindihan ko naman, hindi kita sinisisi. Ang nangyari ngayong araw, may kasalanan din naman ako. Anong ibig mong sabihin? Natatakot lang akong mag-isip ka. Sa totoo lang, ang nangyari ngayon ay isang maliit na pagkakaunawaan. Ayaw ko lang na magalit ka ng husto. Naiintindihan ko. Ikaw, Ang mga sinabi mo kanina, ulitin mo nga. Silly Kin, hindi ka naniniwala sa akin. Hayaan mo na, Silly. Ayaw kong mag-away kayo. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito. Silly, masaya ako na pinagtatanggol mo ako, pero ayos na talaga ako ngayon. Kaya kalimutan na lang natin ito. Kalimutan na lang? Sinadya mong matumba sa kalsada, hinudyukan mo ang mga fans laban kay Shasha para mapagbintangan siya ng lahat at isiping siya ang may gawa nito. Ganyan mo na inapi, si Shasha ng husto. Tapos gusto mo lang kalimutan ito? Yingtong, alam na alam ko na kung anong klaseng tao ka talaga. Ang maruruming laro mo sa industriya ng showbiz. Itigil mo na ang lahat ng iyan. Hindi ko nahahayaang may mang-api pa kay Xiaxia. Sinasabi mong pinagbibintangan ko siya? Nakita ng lahat ng tao na siya ang tumulak sa akin. Akala mo ba talaga ang mga CCTV sa loob ng shop ko ay palamuti lang, ganoon ba? Huling babala ko na ito sa iyo. Itigil mo na ang mga balak mo. Kapag naulit pa ito, alam mo kung ano ang mangyayari. Silikin, bumalik ka rito. Silikin. Walang hiyang babae. Sisiguraduhin kong sira ang puri mo. Kung wala ako rito ngayon, baka hinayaan mo lang siyang apihin ka. Tandaan mo ito, kapag may nang api sa iyo, kailangan mong lumaban pabalik. Huwag mong tiisin ang lahat. Naintindihan mo ba? Pinaalala sa akin ang nangyari ngayon na may isang bagay na hindi na dapat ipagpaliban. Anong bagay iyon? Ang kasal. Ang suit na ito ay malapit nang matapos. Sa oras ng kasal, isusuot ng asawa ko ang suit na ito. Siguradong napakagwapo niya. Hindi ko rin alam kung magugustuhan ito ng asawa ko. Anong ginagawa niyo? When sa'yo, ikaw nakabet, pati ang boyfriend ng aming Diyosa, ay nagawa mong agawin? Sinaktan mo pa siya ng ganito kalala. Ngayon ay kailangan naming humingi ng hustisya para sa kanya? Ang Diyosa na si Yingtong ay sadyang sensitibo ang damdamin, tapos ay ganyan pa ang ginawa mo? Mapanlinlang na babaeng ginamit ang anak para lang makaangat sa pwesto, isang hamak na ng agaw ng asawa. Mga kasama, sisirain natin ang shop niya ngayon. Ngayon ay alam mo na ang kaya namin. Kapag inapin mo pa sa ulit, babalik kami rito araw-araw. Tatawag ako ng pulis kapag hindi kayo tumigil. Pakilinaw lang sa inyong mga isip, kasal na kami ng aking asawa. Huwag kayong magpadala sa maling balita. At ano naman ngayon? Sino bang hindi nakakaalam na ginamit mo ang anak? Para maging isang kabet, wala kang silbi kung wala ang anak. Matagal nang magkakilala ang aming Diyosa at si Senyor Qin kahit na nagkaroon ka pa ng anak. Ano naman ang mapapala mo? Hindi nito mababago ang katotohanan na isa ka lamang kabit. Tama na. Hanggang dito na lang. Tara na. Matandang Chin, ang proposal para kay Xiaxia, naayos ko na ang lahat. Handa na ang lahat. Si Xiaxia na lang ang kulang. Maaasahan ka talaga. Pero huwag mo nang sabihin kay Xiaxia. Bibigyan natin siya ng sorpresa. Sige. Narito na ang manugang na apo ko. Lola, medyo masama ang pakiramdam ko. Babalik muna ako sa kwarto para magpahinga. Bakit nakatayo ka pa riyan? Sundan mo siya at tingnan mo ang nangyari. Anong nangyari? Sinong nang api sa'yo? Wala ito. Nadulas lang ako ng hindi sinasadya. Kumusta ka, anak? May masakit ba sa iyo? Sabihin mo kay Lola. Ano ba talaga? Sabihin mo kay Lola, ano ba talagang nangyari? Tingnan mo ito. Inutusan ni Yingtong ang mga fans. Nasirain ang studio ni ate. Padalhan mo si Yingtong ng imbitasyon sa piging. Gusto kong maranasan niya rin ang mabiktima ng mga bashers
At ang pakiramdam na walang kakampi. Pinautos mo ba sa mga fans na sirain ang studio ng Batang Ginang ng pamilyang Chin? Siya ang naunang umagaw sa lalaki ko. Hindi ko siya hahayaang magkaroon ng payapang buhay kailanman. Narating mo ang kinalalagyan mo dahil sa pamilyang Chin. Bakit wala kang utang na loob? Anong problema? Mga fans ang gumawa niyan. Huwag ka nang makialam dito. Inimbitahan ka ni Matandang Kin sa piging ng pamilyang Kin. Dapat kang pumunta. Ipakikilala na ba ako ni Silly sa buong angkan ng Kin? Lola, bakit biglang may handaan? Hindi rin sinabi ng asawa ko. Wala pa akong naihahanda. Malalaman mo rin mamaya. Maya-maya, papupuntahin ko sila rito para ayusan ka. Ngayong araw, ang syaksya ko ang magiging pinakamaganda sa lahat. Nandito na ang Diyosa na si Yingtong. Napakaganda talaga. Handaan ito ng pamilyang Kin. Bakit nagdala ng fan si Yingtong? Ganyan pa ang suot niya. Nagmamagaling siya talaga. Pribadong handaan ito. Bawal kumuha ng litrato. Silly, maganda ba ako ngayon? Lahat kayo? Salamat sa pagdalo sa aking wedding banquet. Magpo-propose ba si Silly sa akin ngayong araw? Silly, wedding banquet? Hindi pa ako nakasuot ng gown. Shaxia, ito ang sorpresa ni Matandang Kin na inihanda para sa iyo. Magsaya ka na lang. Maari nang magpalitan ng singsing ang nobyo at nobya. Silly Kin, bakit mo kailangang ipahiya ako ng ganito? Bulag na yata siya. Bakit siya nagkagusto sa ganyang babae? Paano siya may kukumpara? Sa ating Diyos ang si Yingtong. Hindi ako pumapayag na magpakasal kayo. Halikayo, sirain natin ang lugar ng kasalang ito. Tigil. Halikayo, hulihin ang lahat ng nanggugulo rito. Tingnan natin kung sinong mga ngahas na apihin ang pamilyang Kin. Ang formal na kinasal na manugang na apo. Anong formal na kinasal? Malinaw na ginamit lang niya. Ang anak para umangat. Walang hiya, hindi pa nakikipaghiwalay. Sa Diyosa naming si Yingtong ay nakipagtalik na sa iba, ang kapal ng mukha. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang tunay na kulay ng Diyosa nyo. Pinautos mo sa mga fans na sirain ang studio ng Batang Ginang ng pamilyang Kin? Kasalanan niya dahil inagaw niya ang lalaki ko. Sisiguraduhin kong habang buhay siyang hindi magkakaroon ng katahimikan. Narating mo ang lahat dahil sa pamilyang Chin. Bakit wala kang utang na loob? Anong mapapala mo sa ginagawa mong ito? Anong ginawa ko? Mga fans ang gumawa niyan, wala akong kinalaman diyan. Huwag mo na itong pakialaman. Matagal na kaming kasal ni Wen Chiayu. Kami ay legal na mag-asawa at pinakasalan ko siya. Hindi dahil sa anak, kundi dahil mahal ko siya. Paano nangyari yon? Silikin, namuhunan ka ng malaking pera sa mga taong ito para lang pasikatin ako. Paano mo masasabing hindi mo ako gusto? Masyado kang nag-iisip. Namuhunan ako sa'yo dahil lang kumikita ka. Sa paningin ko, isa ka lang empleyado. Silikin? Hindi ako naniniwala. Hindi ito totoo. Niloloko mo lang ako, di ba? Gusto mo rin ako noon, di ba? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi kita kailanman nagustuhan. Sa mga mata ko, iisa lang ang mahal ko at iyon ay si Wen Chiayu. Inudyukan mo ang mga fans na apihin ang misis ko. Ang bagay na ito, pagkatapos ng kasal, ay pagbabayarin kita ng husto. Ilayo nyo rito ang lahat ng mga manggugulong ito at ibigay sila sa mga pulis. Iyak siya. Ang araw na ito sa aking isipan ay maraming beses nang lumitaw. At ngayon ay sa wakas ay nasa harap ko na. Shock siya. Pagkakaroon tayo ng maraming magandang umaga at gabi at maraming pagsasalo sa pagkain. Ang pangarap na buhay ay kailangan ng pag-ibig at kilig. At ikaw ang aking pangarap.
Tayo ay magsasama ng habang buhay. Kaya naman, papayag ka bang pakasalan ako? Pakasalan siya, pakasalan siya, pakasalan siya. Oo, payag ako. Halik na, halik na, halik na. Kapag umiyak ka pa ay hindi ka na good boy. Mukhang ang dakilang prinsipe ng elite sa kabisera, si Senyor Chin, ay may mga bagay ring hindi kayang gawin. Ang mga hindi ko kaya. Hindi ba't nandyan ka naman?